Attention, mga Filipino senior citizens, lumang senior citizen ID mula sa OSCA, valid pa ba sa ngayon? Kailangan bang palitan ito ng bagong digital senior citizen ID? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto makinig mga lolo at lola, ang lumang senior citizen ID na inyong kinuha mula sa OSCA, valid ba ito sa ngayon? At kailangan ba itong palitan ng bagong senior citizen ID na digital? Mamaya-maya tatalakayin natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na nga po no, mga senior citizens, valid pa ba ang inyong lumang senior citizen ID? Yun bang kinuha nyo sa OSCA office, no? Gaya ng nasa screen nyo po, ayan po ang itsura ng lumang senior citizen ID na ini-issue ng OSCA. No? Kailangan ba itong palitan dito sa bagong digital senior citizen ID? Well, dati po kasi no, mga senior citizens, yung senior citizen ID ay galing po sa OSCA. Kasi kada munisipyo, no, kada LGU or city ay meron pong OSCA dyan. At isa po sa trabaho ng OSCA, no, yung Office of the Senior Citizen Affairs ay magbigay o mamahagi ng Senior Citizen ID. And yung Senior Citizen ID natin, gaya ng nasa screen ninyo, yun, parang ano lang siya, no, ordinaryo, yung simple lang ba, tapos ikaw lang yung maglagay ng picture mo, pirmahan mo, bago mo siya i-laminate. Kasi libre lang naman po yan, wala po yung bayad na kukunin sa OSCA. Kaya nga po, marami po ang namimeke ng Senior Citizen ID. Kung inyo pong napapanood sa mga balita ng mga nagdaang buwan o mga nagdaan mga vlogs, no? May mga nanamantala, no, na gumagamit ng Senior Citizen ID na peke, no? Kasi madali lang siyang gayahin. Madali lang po siyang gayahin ng mga mapanamantalang tao, no? Kaya nga po ang NCSC in partnership po ng Department of Communication Information Technology or DICT, inulunsad po itong digital senior citizen ID, no? Actually, ngayong taon lang ito, no? Kung di ako nagkakamali, noong Oktubre ito inilunsad mga vlogs, no, or September, no, nitong taon lang talaga, wala pang 3 buwan ito, inilunsad po ang digital senior citizen ID kung saan pwede na po kayong hindi kumuha ng senior citizen ID mula sa OSCA at digital na lamang po ang inyong gagamitin para po sa pag-avail ninyo ng mga benepisyo, mga discounts, no? So itong digital senior citizen ID na to ay maaari po ninyong makuha at ma-download, no, dyan sa inyong eGov.ph na app mga ka-vlogs, no? And then ang kagandahan dito ay hindi napipeke at hindi din po ito naiiwan sa bahay kasi nga po dala-dala nyo lang, no, ang inyong cellphone kung saan kayo magpunta, talagang dala-dala nyo ang inyong digital senior citizen ID. So yun yung kagandahan, no, and talagang panlaban nito sa mga namimeke lang talaga. So ang katanungan ngayon, valid pa ba, no, acceptable pa ba yung inyong lumang senior citizen ID mula sa OSCA? Well, ang kasagutan po, yes, valid na valid pa rin po ang inyong lumang senior citizen ID na nakukuha ninyo o nakuha ninyo sa OSCA, no? Yung gaya ng nasa screen nyo mga ka-vlogs, valid pa po yan, tinatanggap pa po yan. So, yun yung una ha, valid po ang ating lumang senior citizen ID from OSCA. Pangalawa, kailangan ba itong palitan sa digital senior citizen ID? Well, ang kasagutan po ay depende sa inyo, no? Kasi nga valid pa naman yung lumang senior citizen ID from the OSCA
Depende na sa inyo kung gusto nyo din pong mag-generate at kumuha ng Digital Senior Citizen ID sa inyong eGovPH na app sa inyong cellphone, mga ka-vlogs. So, depende na po yan sa inyo. Wala naman pong sapilitan. Kasi nga, which is which, no? Alin man dyan sa dalawa, malumang Senior Citizen ID at itong bagong Digital Senior Citizen ID, pareho po yung valid, pareho po yung tinatanggap para sa inyong mga transactions, pareho po yung ina-acknowledge para ma-claim ninyo at ma-enjoy ninyo, makuha ninyo ang mga benepisyo gaya po ng diskwento, yung 20% discount, lahat ng yan valid po, mga lolo at lola. So kayo na po ang mamili at magdesisyon, mga senior citizens. Kaya naman po, mga lolo at lola, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Para sa inyo, saan po ba mas gusto ninyo? Saan po ba ang mas magaan para sa inyo? Yung lumang Senior Citizen ID na galing sa OSCA o itong Digital Senior Citizen ID mula sa eGovPH? Lahat ng yan ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click niyo lamang ang join button. Maraming perks dyan, mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ng mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.